Magandang araw, Filipino Tubi. Inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo para sa panalangin na pangungunahan ni Binibini. Yan, maraming salamat. Magandang umaga sa muli. Ayan, inaanyayahan ko na pakiayos sa pagkakahanay ang mga upuan. At saka kung merong mga basura ay pakipulot na lang. Ayan, meron bang mga lumiban sa inyong mga kaklase sa araw na ito? Wala. Okay, mabuti kung wala. At meron ba ako isang tanong? Sino ba dito sa inyo ang nakakaalala pa o mayroong natutunan sa nakarang talakayan natin noong nakaraang linggo? Ginoo? Yan, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong natutunan at yan, naway payabungin pa natin yan sa ating mga puso't isipan. So, ang nakarang talakayan natin ay patungkol sa awiting bayan. Ngayon, dadako naman tayo sa panibagong paksa na ating pagtutuunan niyo ng pansin naway tayo matuto. No? Sabay-sabay tayong matuto, maging handa para sa pakikinig natin, lalong-lalo na sa mga tatalakayin natin sa umaga nito. Pero bago tayo tutungo sa talakayan, ay meron muna tayong isang gawain na gagawin. Ayan, class. So, ang gawain natin ngayong umaga, bago tayo tutungo sa talakayan, ay tinatawag na gulong-gulo, kailangang ibuo. Panuto, mga scrambled letters na kailangan ninyong mabuo upang malaman ninyo kung ano ang paksa natin ngayong araw. Narito ang unang salitang kailangan ninyong ibuo. Ayan. So, kung ang inyong sagot ay nag-uusap, kayo ay tama. Sa pangalawang salita naman, ayan, kung ang inyong sagot ay bibig, kayo ay tama. Sa pangatlo, kung ang inyong sagot ay salita, kayo rin ay tama. Sa pang-apat at panghuli, kung ang inyong sagot ay pagsasalita, kayo ay tama. Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon na naging matagumpay ang ating gawain. So, narito ang mga nabuo ninyong salita kung saan inyong nabuo ang salitang nag-uusap, yung bibig, yung salita, at pagsasalita. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging paksa natin sa umagang ito? Binibini? Pagsasalita. Ayan, maraming salamat. Tumpak ang kanyang sagot na ang ating tatalakayin ngayong umaga ay patungkol sa pagsasalita. Ngunit bago ang lahat, atin munang basahin ang layunin natin sa talakayan na ito. Ayan, so matapos na nating basahin ang layunin sa ating talakayan ngayong umaga, ay inaanyayahan ko kayo na makinig ng maigi sa itatalakay ko dahil meron tayong maikli lang naman na pagsusulit mamaya patungkol lamang sa ating tinalakay ngayon. Ano nga ba ang pagsasalita? Ito ay isang kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Ito rin ay ang pag-uusap ng dalawa o higit pang tao. Ibig sabihin lamang na ang pagsasalita ay likas na sa atin at ito'y kayang-kaya natin gawin. No, ito rin ay isang kasanayan sa atin bilang isang tao. Ginagamit natin ang pagsasalita para sa ating ideya, paniniwala at sa ating nadarama. Ayon kay Gadsden sa taong 1986, ang pasalitang wika ay mahalagang sangkap sa pagkatuto. Talagang totoo ito dahil kung wala kang
binibigkas o walang pagsasalita na nadadawit sa isang pag-uusap, siguro hindi na natin alam kung ano nang ibig sabihin niya. So, narito na tayo sa mga dapat isinaalang-alang sa pagsasalita. Una, gamit ng wika. So, kinakailangan talaga na isaalang-alang ang gamit ng wika sa pagsasalita dahil nagagawa ng mga tao na gamitin ang wika sa iba't ibang paraan at kadahilanan. Mahalaga ang wika sa isang pag-uusap. Talagang mahalaga siya kasi ito yung ginagamit natin na makipaghalubilo, magkaroon ng komunikasyon sa ating kapwa. Dahil sa wika ay mas maunawaan ng tagapakinig ang tagapagsalita. Ayan. So, dahil sa paggamit natin ng wika sa pagsasalita, ay mas madali tayong maintindihan ng tagapakinig, no? Bilang tagapagsalita, talagang kinakailangan talaga na mas maintindihan tayo ng tagapakinig natin. Pangalawa, ay ang anyo ng wika. Gumagamit din ang mga tao ng iba't ibang salita at balangkas ng pangungusap upang masabi sa kausap ang mga kadahilanan sa pagsasalita. Pinipili ang angkop na salita o pangungusap na gagamitin sa isang usapan. So, ayan. Kinakailangan talagang masusi tayo sa paggamit ng mga salita na kinakailangan talaga na hindi siya nakakasakit, kinakailangan talaga na hindi siya nakakasira sa iba. Pangatlo, ay ang kaagyat na pagtugon. Isinaalang-alang din ang kaagyat na pagtugon sa pagsasalita dahil ang pag-iisip, pakikinig at pagsasalita ay halos magkakasabay na isinasagawa at umaasa ang mga kalahok dito na kaagyat na pagtugon pagkatapos nilang magsalita. So, siguro hindi naman siguro maganda na kapag ikaw ay nagsasalita tapos may kausap ka at hindi naman siya tumutugon kapag meron kang tanong, meron kang sasabihin, talagang nakakawalang ganang magsalita kapag ganyan. Pang-apat ay ang kaangkupan ng sasabihin. Ang pagsasalita, higit sa anumang kasanayan sa wika, ay sensitibo sa kontekstong pinanggaganapan nito. Tama naman na kinakailangan naaangkop ang sasabihin mo sa inyong pag-uusap. Kinakailangan ay sensitibo sa kontekstong pinanggaganapan. Kinakailangan talaga na good words, kumbaga sa Ingles. Yung mga hindi nakakasakit na mga salita, yung iyong sasabihin. Panglima at ang panghuli ay ang paksa. Talagang sa isang pag-uusap ay hindi talaga maaari na walang paksang paghuhugutan ng iyong pag-uusap. Ang pagsasalita ay dapat na magugat sa isang paksa. Hindi ito basta nagaganap. Kung walang paksa, hindi raw ito basta nagaganap. Tama naman na kinakailangan talaga bago kayo mag-umpisa sa inyong pag-uusap ay meron talagang paksa, 'di ba? So, yun lang. Katanungan, baka meron kayong katanungan o mga hindi pa masyadong nalinawan sa tinalakay natin ngayon. Okay. Ayun, class, kung wala na kayong katanungan tungkol sa ating talakayan, ay kumuha kayo ng buong papel at sagutan nyo ang gawain na ito. Ayan, pakipasa ang lahat ng mga gawa. No? Pakipasa sa akin dito sa harapan dahil meron naman tayong panibagong gawain na gagawin sa umagang ito. Handa na ba kayo? Ang gawain na ito ay napili mo, action mo. Magbilang ng 1 hanggang 5, bawat pangkat ay kailangang gumawa ng pagsasadula sa kahit anong paksa at kailangang maipakita ang mga dapat na isinaalang-alang sa pagsasalita. Bibigyan lamang ng 5 minuto ang bawat pangkat para makapaghanda at makapagplano at meron lamang kayong 3 minuto para tumanghal sa harap ng klase. Naintindihan ba?
magaling dahil naintindihan nyo. At narito ang mga pamantayan. Kaugnayan, 15%. Pagsasalita, 10%. Kooperasyon, 10%. Seryoso sa ginagawa, 10%. Palakpakan, 5%. May kabuuan na 50%. Ayan, maaari nyo nang simulan ang pagbibilang. Sige. Maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. Ayan, bigyan lahat ng 5 bagsak ang bawat pangkat dahil naipakita nila ng mahusay ang pagsasadula na kanilang pinakita kanina. So, ayan. So, good job bawat isa. At huwag niyong kaligtaan yung 1/4 na papel nyo na isulat ang pangalan ng bawat kasapi ng pangkat. So, ngayon, alam ko na sa pagkatapos ng talakayan, meron na kayong mga natutunan, no? Dadagdagan pa doon sa mga ipinakita ninyo na pagsasadula. Tanong ko, bakit kinakailangan ang kaangkupan ng sasabihin sa isang pag-uusap? Sige, Bibi. Ayan, maraming salamat Bibi sa pagbahagi ninyo sa kasagutan. Sa pangalawang katanungan, bilang isang mag-aaral, dahil kayo ay isang mag-aaral pa na nangangalap pa ng impormasyon, diba? Sa pamamagitan ng pagpasok sa paaralan, ay meron na tayong libreng impormasyon. So, para makatulong sa iyo, paano makatulong sa iyo ang pagsasalita? Ginoo, para sa iyo, paano makatutulong sa iyo ang pagsasalita? Magaling ang pagkakasagot. So, bigyan ng 2 bagsak yung naon ng sumagot. So, magaling. Dahil meron tayong naiintindihan. Pangatlong katanungan, ito yung panghuli. Sa 2 o higit pang nag-uusap, bakit kailangan ng kaagyat na pagtugon? So, bakit ka binibig? Ayan, maraming salamat sa pagsagot ng katanungan. So, bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ayan. So, huwag na kayong bumalik sa inyong mga upuan dahil meron pa tayong isang gawain. Sa parehong grupo ay bumuo ng tula patungkol sa kahalagahan ng pagsasalita at pumili ng isang kalahok para basahin ang nagawang tula sa loob ng klase. Pamantayan, nilalaman 30%, ayos ng pagbigkas ay 20%, may kabuuan na 50%. Ayan, so maaari na kayong magsimula. Ayan, magaling. So, bigyan natin ng 5 bagsak ang lahat na pangkat kung saan talaga may kausayan din, no, sa pagbigkas ng tula. Talagang naipapakita kung paano natin gagamitin ang pagsasalita sa ating sarili in kahit anong pamamaraan ng pagsasalita. Ngayon, para sa inyong pagtataya, narito ay sagutan ninyo ang mga kaunting katanungan lang naman na kung saan masasagot nyo. Alam ko masasagot nyo, hindi yan masyadong mahirap. Dito na lang kayo titingin, no, para sa mga katanungan na kailangan nyo masagot. So, ayan. Babasahin ko lang muna ang panungko. Isulat ang hep-hep kung ang pahayag ay mali. Samantalang bokya kung ito'y tama. So, naintindihan ba na lahat? Ayan, magaling dahil naintindihan. So, maaari na kayong magsimula. Ayan, pakipasa sa lahat ng mga sinagutan ninyo dahil mamarkahin ko yan mamaya. Ayan,
para sa yung takdang aralin ay ayan, naka-flash na yun dyan sa screen. Pakibasa na lamang. Babasahin ko lang pero ulitin yung pagbasa para hindi kayo maguluhan. Group assignment, no? Group assignment. Ibig sabihin kung ano yung grupo nyo ngayon, yan din yung grupo nyo. No? Yan din yung gagamitin yung grupo para meron kayong takdang aralin. Gumawa ng video na nagpapakita at gumagamit ng pagsasalita. Paalala, dapat kaaya-ayang panoorin, hindi nakakasira sa reputasyon ng iba, at naayon sa ating paksa. Siyempre, so ayan, kailangan nyo itong ipasa sa susunod na linggo dahil titingnan at papaanoorin natin ito sabay-sabay. Ayan, so kung wala nang katanungan, inaanyayahan ang bawat isa na tumayo dahil umpisahan natin ang talakayan na ito ng panalangin. Tatapusin din natin ito sa panalangin na igagawa ng Ginoo. Ayan, maraming salamat Ginoo. Paalam mga bata,